Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Oh, alas 5:10 na, One Western Visayas na. Mga balitang nga aton tutukan subong Miyerkules, lalaki nga hindi mabato ng pagbulag sang live-in partner, arestado matapos ginpahayag ginpatay ang anay karelasyon. 18 anyos nga babae ginkuga patay sa anay live-in partner sa isa ka inn sa Rojas City, Capi. Suspect naka-hospital arrest matapos ang inom sang hilo. Pagpangawat sang lalaki sa isa ka puloy-an, nahuli ka. Laptop kag cellphone nataban samtang duha ka kawatan nga ginapahayag hindi magkakilala dungan nga nangawat sa isa ka balay sa Bacolod City. Bago nga Haro Big Market ginbuksan na sa pila ka manugbaligya. Mga magabulante nagakabalaka nga hindi na makabaligya. 5 kaadlaw nga wellness break sa mga empleyado sang gobyerno ginaprobahan sa Civil Service Commission. Kag madinuagon nga Christmas lights display sa CPU gimaras kag Silay City, Negros Occidental gindagsa. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental. Malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sa GMA Regional TV kag Facebook page sang One Western Visayas. Sa nagapangunang nga balita, masahista, patay, matapos ginkuga sang anay live-in partner sini sa isa ka inn sa Rojas City. Suspect gin hospital arrest matapos ang inom sang hilo. Si Kim Salinas nakatuto. Ginbawian sang kabuhi samtang gina-revive sa ospital ang 18 anyos nga si alias Jenny matapos nasapuan nga wala sang pangalibutan sa banyo sa isa ka inn sa Rojas City pasado alauna sang kaagahon. Ang biktima ang isa ka masahista. Sunod sa kapulisan, isa ka cashier ang nag-report sa ila sang insidente. Gilayon gin-review ang CCTV sa inn kag na-identify ang suspect nga si Jericho Factolerin. 23 anyos, residente sang Sigma Capiz, kag anay live-in partner sang biktima. Nakita niya hindi nga nagalaying on the floor sa CR nga nasa gripo lapit. Alas 10:15 sang gagabihon, ini nagagawa ng suspect, nag-check-in ini sa isa ka room. 10:21, nagsulod ang lalaki sa iya room. 10:33, nag-arrive ang victim. Samo na nga rompit. 10:56, nagawa ang lalaki. Matapos ang pila ka oras, tigayon man nga naaresto sang Rojas City Police ang suspect sa bulig sang Aviation Security Group sa Rojas City Airport. Diri kag gintuad sang suspect sa kapulisan nga ginkuga ni ang biktima. Ginplanuhan man sang suspect ang pagpatay sa biktima. Sunod sa kapulisan, naggamit sang dummy account ang suspect kag ginkontak ang biktima nga magpamasahe sa among nga inn. Nahimo kuno sang suspect ang krimen sunod sa kapulisan, bangod hindi sinimabato ng pagbulagan nila sa biktima sang Agosto subong nga tuig. 3 ka tuig na ang ila nang relasyon. Wala man sa ng jealousy, sir, kundi sa init deep-received bitterness kuro ang or hate nga hindi niya mabaton ang magbulagay sila. So, kaya according sa manager, nagsugid ang victim sa iya nga may threat ini nga sa iya kabuhi ang ini nga suspect. Matapos ginhimo sang suspect ang krimen, nag-inom ini sang hilo. Ini ang rason kung nga naka-hospital arrest ini sa karon. Ay advice sa doktor nga sobrang pag-inom sang pan. Siguro di niya man makaya, sir, nga tigumatayon man siguro sa pag-inom sang hilo. Ginpa-autopsy na ang bangkay sang biktima. Diri mahibaloan kung magluwas sa kuga, ginhiluan man sang suspect ang biktima bangod may nakita man nga black powder sa crime scene. Desidido ang pamilya ang magpasaka sa reklamo nga murder, batok sa suspect. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas. One Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay mangin kauputan si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jerth. Sa Bacol City, makapusa balay sa barangay Kabog, kinsulod sa Kawatan, pinaka-gadget na taban. Yaring balita nga itong gintutugan.
Sa sining nga CCTV footage, makita nga nagatiid ang lalaki. Sa nakita nga wala sang tawo, madasig sining nga ginkuha ang nakahalay nga sapatos sa gwa sang balay. Sa isa pang anggulo sa CCTV, makita nga sang nakasulod ng lalaki sa balay, nagpangtukya ini sa kaparador kag iban pa kapagkabutang. Kuha ang insidente sa barangay Cabug, Bacolod City. Sunod sa tig isang balay, nadugayan pa antes makasulod ang lalaki. Tinagkuha sa stick, i-check yung bintana, bukas, tudugay sa sulod ng mga isa ka oras kag tuka, gro. Nataban sang sospek ang bag nga may unod nga laptop, tablet kag iban pa nga gadgets nga may kabugusan nga balor nga masobra 60,000 pesos. Pamilyar kuno ang nawong sa lalaki sa CCTV sa nagpangawat man sa Ilabalay sang 2023. This year, nagbalik siya after 2 years. Same Japon nga tawo, pero nagniwang siya, nagtigulang siya. Pero ang guts niya magsulod, grabe. Hindi siya basta-basta nga kawatan. Skilled good siya ya. Kag matyagang ko, lawigin na kami ginamonitor. Base sa kuha sang CCTV, posible gagin planuhan sang maayos ang sospek ang pagsulod sa balay. Ang kawatan ka panila, gidya. Kami man ang ginabantayan mo. Samtang, nagahilibion ang ininga lalaki nga tumandok sang Silay City, Negros Occidental matapos gindakop sa kapulisan. Siya, si Franco Reyes, 32 anyos, ginatudo sospek sa pagpangawat sang appliances sa barangay Villamonte. Depensa ni Franco, nagkitay lang sila sa isa pang kawatan, kaginduho lang sa iya ang kinawatan nga item rason nga siya lang ang nadakpan. Abang ginako sini nga nagpangawat siya bangod sa kapigaduhon. Wala naging kubi lapitan, sir, kag wala mangukanta, sir. Gabi ganyan pag-inursol ko ya, sir, ya. Kag sige kawatan ko nga balay, sir. Nagapangayo, ko siya, ya, pasensya. Ginibisikiran pa sa kapulisan ang aligasyon sa sospek nga hindi niya kilala ang isa ka nakapalagyo. Opo Jiril Casillo, Adrian Pretos, One Western Visayas. Mga kapuso, gin-renovate nga Haro Public Market ginbuksan na. Mga nagabulante nagakahangawa nga hindi na makabaligya sa merkado. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Haro Public Market sa Iloilo City. Kim? Jert, matapos ang masobra tato katuig sa ginsuguran renovate ang Haro Public Market, formal na iniga ginbuksan subong adlaw. Matapos ginbuksan ang Iloilo Central kag Terminal Market kag Arevalo Public Market sang Damlaglang, Haro Public Market naman ang nag-soft opening subong adlaw. Makitaan sa duwa ka panalgan nga merkado ang stall sa diin, 574 ang bagong pwesto. May ramp, comfort rooms sa ground kag second floor, exhaust fan kag parking area. May duwa man ka elevator nga masarangan ang 15 ka persona, apang hindi pa ini functional sa karon. Sa 293 ka mga vendors, masobra sin pa lang ang nagsulod subong adlaw, bangod wala pa matapos ang konstruksyon sa iban nga pasilidad. Okay man. Oo. Makagiyo man, oo. May butangan man kami sa ngamon nga isda, dason may lababo man, may iliwaan man. Nagalaom ang pila ka vendors, gagilayon man sila makasaylo sa bagong merkado. Ay, mas mayo kung na kami ito, hindi nagaturo na hindi na naman kami natawag, hindi na kami convenient sang area. Nagakabalaka naman ang pila ka nagabulante. Tag sa Miyerkules kag Huwebes nga wala na sila sang pwesto kag hindi na sila makabaligya. Ay, balik kami pabiya eh. Hindi daan eh, kaya siyempre, sinuwan, mawadaan kami pangabuyan. Oo eh, naka-eskwila man kami kakabataan namon, saan paano. Apang pasalig sang Local Economic Enterprise Office, may nakatala na kapwesto sa likod ang mga transient vendors kag nagabulante. Ang atong bulantero dito natin ibutang sa multipurpose dito sa likod. May existing na nga daan dito. Ang ginabutangan mismo sa tables nila. Ang transient vendors natin, manita kita space sa babaw. 790 pesos tubtob 1,021 pesos kada bulan ang rental fee sa mga stall depende sa kategorya kag kada kuon sini. Jert, suno sa project engineers ang kontraktor nga ato na istorya kaina Marso tubtob Abril pa posible matapos ang iban nga pasilidad sa merkado ilabi na sa second floor. Apang suno sa LEO ila iniiga si Kiar bangod may target sila nga antes magtakop ang tuig tanan nga vendors ang makasulod sa merkado. Jert? Madamong nga salamat sa update, Kim Salinas. Mga puso, pito ka mga pamalay ang ginlamon sa kalayo sa Barangay 9, Bacolod City, sinilang hapon.
Sa inisyal nga dato sang barangay, 5 totally gutted, kag 2 partially damaged sa mga sunog. Sunod sa pila ka mga residente, nag-upisang sunog alas 3:20, kag madasig naglapta sa kaipig ng mga pamalay. May mga nahingago pa kasalbaro ng ilang mga gamit, apang may mga gamit nga naupos gid sang kalayo. Parahin pang imbestigaran sa BFP ang gitunaan sa sunog. Mga kapuso, pila ka mga government employee ginkalipay ang pag-aproba sa Civil Service Commission sa 5-day wellness break. Eksperto nagapati nga dako ang mabulig sini agud mas mangin maayo ang performance sa mga empleyado. Si John Sala nakatutok. Masako kag masami stressful ang obra sang chief sang Administrative Department sang Bureau of Fire Protection Iloilo City nga si SFO3 Maria Joy Dinaga. Isa pa ini kay Iloy gani doble ang iya responsibilidad. Kung kay isa suno sa iya apektado man ang iya obra bangod sini. Gani isang nabatian nga naaprubahan na sang Civil Service Commission ang 5-day wellness break sa tanan nga government employees, isa ini sa mga nalipay. At least may ara kita nga time nga mabawi naton bisan magpahuway lang kita o mapaano kita para man nga maging productive kita liwat. Sunod sa pagtuon sang CSC, ang mga Filipino workers ang may pinakamataas nga stress level sa bugos nga Southeast Asia. Sa diin 47% sa mga kabahin sa pagtuon ang nagtuad nga stressed sila sa adlaw-adlaw. Siyempre kung nami ang imong panimuot or stable ang imong mental state sa work for that matter, no, mas makafocus ka, mas makakonsentrate ka, mas ma-prioritize mo ang tasks nga ulubrahon mo. Apisar nga may sick leave, vacation leave, forced leaves kag special leave privileges pa kaangay sang maternity, paternity, solo parent kag vowsy leave ang mga empleyado sa gobyerno. Para kay Maria Rose kag Sofia nga mga personnel sa isa ka state university, mas maayo kung may dugang pangapahuway ang mga empleyado. Convenient kini sa akon, sir, no, as a mother kid man and an employee, so naka-help man ni sa akon somehow nga makahimos ka man sa panimalay, then you can rest man also and you have time also to your children and your family. So when you come back sa imong office, ara ka na recharge ka na naman. Mentally, actually, ang medyo gidarte, syempre once nga damo ka na paminsar, hindi ka nami ini mo bila output. Pwede nga ma-avail ang wellness break sa pamaagi sang sundanay nga mga inadlaw nga hindi maglampas sa 3 days consecutive o kung lapta-lapta nga mga inadlaw. Ipatuman ini matapos ang 15 dias nga publication. Upod kay Hans T-Sherto, John Sala. 1 Western Visayas. Nakabot na sa isa sa Boracay mo sobre 200 ka mga delegates nga magatambong sa Southeast Asian Nations Senior Economic Officials Meeting sa mga isla. Pag-istoryahan sa high-ranking economic officials sa nasambit yung aktibidad ang mga proyekto kag tikang agud mas mapamayo pang ekonomiya sa kada pungsod. Mas sobra 1,500 ka police personnel ang nakadeploy sa isla. May ginapatigayin man yung checkpoint, CCTV monitoring sa tagsa key location sa aktibidad. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, kapasidad ng More Electric and Power Corporation nga mag-expand sa Iloilo Province, gin-question sa Iloilo Electric Cooperative 1, kag pila ka mga konsumidor tunga ang opinion sa expansion sang More Power. Si John Sala nakatutok. Magasugod na ang More Electric and Power Corporation sa pag-distribute sa kuryente sa probinsya sang Iloilo. Suno sa ilang presidente, magasugod ang ilang operasyon sa banwa sang Pavia. Plano man nga suguran ng power distribution sa mga banwa sang San Miguel, Santa Barbara kag Zaraga. Right now that we have the CPCN, if I'm not mistaken, we're already seriously talking to more than 5, no, for the initial switching. For the initial migration. Manumduman nga nagapidar ang Ileco 1 sa Court of Appeals matapos nga nagpagwa sa desisyon ang ERC nga nagapabor sa expansion sa prangkisa sa More Power sa Iloilo Province. Siguro ma-expand kita sila kag nakakuha sila sa mga legal nga mga requirements sang layi for expansion nga although nga gin-rule sa ERC nga pwede sila ka-expand. Nag-file pa kita sa appeal sa Court of Appeals. So, ang expansion hindi pa dapat matabo. Dugang pa di paguntalan nga makita man sa performance ang restoration sa More Power sa Negros Occidental matapos ang Bagyo Tino nga hindi pa inihanda nga mag-expand sa mas dako nga area of coverage. Events will tell us kung ano nagkatabo dito sa Bacolod. So, inaya realidad, hindi na yung perception
kung ano itong kakatapos mo. Kaya I was informed even sa sinilang lately, hindi pa to 100% ang restoration sa Negros. Depensa sa More Power. Kung ano yung pagkukulang doon, we're actually able to send some. In terms of rehab work, we're a bit over 20% now. We're about mga 23-24% ahead of time. Pero, nung mga poste, hindi pa namin nagawa katulad dito. In kaso makasulod na sa banwa sa Santa Barbara, magkatuhay naman ang opinyon sa mga konsumidor. If ever, mas namin kaya kung si More, kaya dito namin ang services ni More, yung makita naman sa city. Sa Subong, siyempre, Eleco. Pero kung magambal sila sa rate kang More Power, hindi ta sure sa service. Matandaan nga ginadusuman ni 1st District Representative Janet Garin ang House Bill 6292 nga nagatuyo ang mag-expand ang More Power sa 7 ka mga banwa sa 1st District, lakip diri mga banwa sang Uton, Tigbawan, Gimbal, Igbaras, Tubungan, Miagaw kag San Joaquin. Upod kay Hans T. Sharto, John Sala. 1 Western Visayas. Nakapalagyo ang duha ka children in conflict with the law sa Balay Dalayunan kahapon sang aga. Sunod sa Iloilo City Police Station 8, nagapanglimpyo sa kusina sa daan nga building ang duha ka CICL. Nakakita ang mga inisang baratiya kag among gingamit sa pagtakla sa pader kag nagpalagyo. Nagsungka man kahapon ang isa sa mga CICL nga nakapalagyo matapos na pauli sa ilabalay sa barangay Alalasan, Lapuz. Nahidlaw kuno ini sa iya ginikanan. Wala pa ma-rescue ang isa ka taga-Revalo apang nagakontak man kuno sa katapos ang Balay Dalayunan. Wala pa makahatag sang pahayag ang tagdumalahan sa Balay Dalayunan bangod masako ang office in charge sang ginpadulungan sa news team. Samtang mga puso, nilakta naman ang dugo kag nagakulob ang ini nga rider sa tunga nga bahin sang dalan sakop sang barangay Lalabatan, Aklan matapos makabunggo sa nasugatang SUV Lunes sang kaagahon. Sa investigasyon sa kapulisan padulong sa banwa sang Altabas, ang motorsiklo kag sa nag-overtake sa ginasundan ni salakyan wala sini nakitaan nga may nagapadulong nga SUV sa piyak nga lane. Ginkilalang driver sa motorsiklo kay Alias John, 30 anyos, residente sa Estancia Iloilo, samtang ginkilalan naman ang driver sa SUV kay Alias June sang Mambusaw, Capiz. Sunod sa saksi madasig ang pagpadalagan sa motorsiklo. Gindala pa ini sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival matapos makaagom sang patal nga pilas sa ulo. Natala na pa nga magsapol ang pamilya sa rider kag ang driver sa SUV. Mga kapuso, ginaprubahan sa regular session sang Iloilo City Council kay inasang aga ang 2026 annual budget nga nagdangan sa masobra 4.5 billion pesos. Ang pondo ang may 8.62% nga pagsaka kumpara sa masobra 4.1 billion pesos ang nagligad nga tuig. Lakip sa ginalukaran nga pondo ang assistance to individuals in crisis situation ukon IX, medical assistance, funeral aid kag employment assistance. Wala man sang mayor nga ginbag-o sa naaprubahan nga pondo kung ikumparar sa inisyal nga proposal matapos ang deliberasyon. Wala man sa miyembro sang konseho nga nagkwestiyon sa pag-aprobar sang annual budget. Kapuso Stars nakisadya sa Kapuso Fiesta sa Puerto Princesa, Palawan. Ang ila experience sa Subarao Biodiversity Festival 2025, ibalunta kaupod kay Tess Ordales. Nanging jump-pack ang Puerto Princesa experience sa Kapuso Stars kadungan sang Subarao Biodiversity Festival 2025. Kada Nobyembre ginasaulog ang gininga festival ug gunitagan pagtamod ang Puerto Princesa Underground River nga isa sa mga UNESCO World Natural Heritage Sites kag syempre isa man sa New 7 Wonders of Nature. Speaking sa Nature, Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center kag Crocodile Farm ang unang aging bisita na Leon Ignacio, Leon Valentin, Prince Clemente kag Hannah Persillas. Halin sa pinakagamay asa sa pinakadako nga mga buwaya ginpakilala sa ila. Syempre, challenge accepted man sa isa-isa sila nga naghakwat sang gamay nga buwaya. Ang Balayong People's Park na puno sang fans nga matyaga nga naghulat sa ilang mga idolo nga nag-perform sa Kapuso Fiesta. Nanginindokada ang pagharanan ni Prince Clemente sa girls. Mala concert naman ang pegs ang performance ni Hannah Persillas.
Wala man siyempre nagpaperde at magkantaman na si Lian Valentin. Si Leon nagpadapit pa sa audience habang nagaharana. Napakainit ng pagtanggap sa amin ng Puerto Princesa kaya talagang napaka-overwhelmed namin. First time ko dito, so first time ko ma-experience yung warmth, yung pagiging welcoming ng mga tao dito. Hindi man kuno nila malipatan ang ila Crocodile Farm experience. Nag-enjoy ako sa Crocodile Farm kasi first time ko makakita ng mga malalaking buhay. Inuwi na yung isa. Takot talaga ako sa crocodile, so in-enjoy ko na lang siya. Upod kay Marvin Lauderes, Tess for Dallas. One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga Kapuso Regional Police Drug Enforcement Unit 6 may ginamonitor nga hindi magdubo sa pulo ka mga drug group nga makabig big time players sa illegal drug trade sa Western Visayas. Nakatutok si John Sala. Wala na nakapalagpas ang makatapos ang Provincial Drug Enforcement Unit ang tumandok sa barangay ng Apototan, Iloilo, nga ginkilala kay alias Kenji sa drug bypass operation sa barangay Balabag, Pavia, Iloilo kahapon sang hapon. Nakuha sa iyang 310 tanan ka gramos ang suspected shabu nga nagabalor sa masobra 2 milyon pesos. Sunod sa punong barangay hindi nila kilala si alias Kenji kag posible nga sa barangay lang ginahimo ang illegal nga transaksyon. Hindi gid siguro malikawan may ara gid ya kay considering nga watchlist namon kadamo pero actually damo ang imong kalabanan sa ginamonitor namon non-resident siya. Sinigid lang mga bulan malapit 18 milyon pesos nga balor sang suspected shabu na recover sa kapulisan sa serye sa mga drug bypass operation sa barangay Hipodromo, Iloilo City proper. Manuwas ang uton, Dumangas kag Istansya, Iloilo. Pila lang ang mga ini sa mga dalagkong operasyon sa syudad kag probinsya sang Iloilo subong nga bulan sang Disyembre. Suno sa Regional Police Drug Enforcement Unit may ginabanta pulo ka dalagkong drug personalities ang ginamonitor sa otoridad nga makabig mga bago nga big time players sa illegal drug trade sa rehiyon. Ang mga downline nila sir, silang ka-take over dun sa mga previous na mga drug trade. Amo na ang nakita namon na ginabuhi nila luwat ang ilang drug trade sir. Damo daw pa sa ginamonitor sa. Sa karon naka full alert status ang Police Regional Office 6 bangod sa posible nga pagdamo sang supply sang illegal nga droga subong nga holiday season. Lakip man nga ginamonitor ang mga pagtililipon angot sa Ati-Atian Festival kag Tinagyang Festival. May direktiba naman ng aton Regional Director si Police Brigadier General Lucifino Diligan sir na i-intensify ang aton operasyon amo sa illegal nga droga. Upod kay Hans T. Sherto, John Sala. One Western Visayas. Mga Kapuso, wala na sang low pressure area nga nag-apekto sa pungsod pero magapadayon ang pagulan sa iban nga bahin sa pungsod bangod sa weather systems. Padayon nga nag-apekto ang amihan, easterlies at shear line nga nagadala sang pagulan ilabi na sa Luzon. Posible man ang thunderstorm sa iban nga parte sang Visayas kag Mindanao. Sa datos sang Metro Weather, may tsansa sang lapta-lapta nga ulan sa Western Visayas kag Negros Island Region. Mga Kapuso, nag-umpisa na ang Proof of Purchase promo sa Kapuso Big Time Panalo Season 4. May chance nga magdaog ang mga manugbakal o kung sari-sari store orders. Over 70 million pesos ang papremyo. Apat ang may chance nga magdaog sa tig 1 million pesos sa Grand Draw. May maswerte man nga tagdaog sang pangkabuhayan package worth 50,000 pesos. Magluwas sa 1,000 pesos daily kag 7,500 pesos weekly nga cash prizes. Ang official sending of entries nag-umpisa sa October 18 tubtob December 26, 2025. Pwede maghulog sa entries sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and radio stations, kag selected outlets ng Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts or scam text. Tutok lang sa GMA ukol magbisita sa aton official Facebook page kag microsite sang GMA promos para sa complete mechanics kag announcements. Mga Kapuso, nagkalain-laing nga tema sang Christmas displays bida sa Guimaras, Silay kag Iloilo City subong nga Paskwa. Si Tess Ordales nakatutok.
Gininjoy gid sang mga Ilonggo ang opisyal nga pagbukas sang Festival of Lights sa Central Philippine University sa Iloilo City. Nangintoy ganang tradisyon ang pagpasiga sang nagkalain-lain nga bahin sang campus. Pero syempre ang sentro amo ang Christmas display sa CPU Grandstand. Mayaraman sang festive performances sang mga estudyante nga may bit-bit nga lights. Nangin malinoagod man ang Pasko sa isla sang Guimaras. Bangod home of the sweetest mangoes, makita ang lights nga korte sang paho kag literal nga nagkasabit sa mga puno. Paborito nga spot sa mga bisita ang ining nga giant Christmas tree nga puno sang bunga. Nag-lighted castle man ang ila provincial capital. Siyempre, bida man ang lighted tourist sites sang probinsya nga Balaad Bukid kag white sand beaches. Samtang nag-transform man ang plaza sang Silay City, Negros Occidental into a candy wonderland sang ginpasiga na ang ila Christmas display. Agaw atensyon ang ining pink giant Christmas tree nga may 3D design sang balay, mga dulce kag star. Ang mga puno sang kahoy sa palibot sang plaza na pumuman sang Christmas lights. May nagkalain-lain man nga disenyo kag tema sa gihapon ang ining Christmas lights na gadala sang paglaom pagkapawa sa tagsa-tagsa. Best or Dallas? One Western Visayas. Mga kapuso, 15 days na lang, Pasko na. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon, kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.